So pag-usapan natin yung pagbisita ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa Amerika. Kasi naimbita siya ni US President Donald Trump. Sinalubong mga kababayan ng mga paliyesta si President Bongbong Marcos. Yan inabangan ng mga nagpoprotesta ang pagdating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Blair House. Marcos will meet with US President Donald Trump during his 3-day visit, marking the first time an ASEAN leader has met with Trump since his comeback in the White House. Sabi ng ating Pangulo, All the while pulling the strings behind key government moves including the arrest of former President Rodrigo Duterte and his turnover to the ICC. By acting low-key, Marcos wanted to be viewed differently from his Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. So pag-usapan natin yung pagbisita ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa Amerika. Kasi naimbita siya ni US President Donald Trump. Sinalubong mga kababayan ng mga paliyesta si President Bongbong Marcos. yan inabangan ng mga nagpoprotesta ang pagdating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Blair House, kung saan siya manunulayan habang nasa Amerika. Sigaw ng mga protesters, "Marcos, you're not welcome here." Ang assuming kayo na mga Filipino nandyan sa Amerika. Unang-una po, yung Amerika po, hindi man ninyo bansa. Ang bansa ninyo, Pilipinas. Anong karapatan ninyo na sabihin, Marcos, you're not welcome here? Ang nag-imbita sa kanya, Presidente ng Amerika, si Donald Trump. Hindi man pupunta diyan si PBBM. Kung hindi inimbita, hindi tulad ni Sara Duterte, hindi man imbitado ng government ng The Hague, ng Australia, ng Malaysia. South Korea pala yung next na bansa na pupunta ni Sara Duterte. Pero hindi man siya imbitado ng mga Koreano. Nag-imbita, mga Filipino, mga kaalyado niya. Talaga itong mga protesters na to. Anong karapatan ninyo na sabihin, you're not welcome here? Bahay nyo ba ang Amerika? Mismong kagharong, sabi nga dito sa atin. Ang ibig sabihin ng kagharong dito sa amin, may-ari ng bahay. Yung mismong taga-Amerika, presidente mismo, yun ang nag-welcome sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi inimbita siya. Pagkatapos, sasabihin ninyo, you're not welcome here. Anong karapatan ninyo na magsalita ng ganyan? Naintindihan na ninyo mga assuming na mga Filipino. Ito po. Marcos, you are not welcome here. Bakit daw na dismayado ang ilang mga nakausap nating protesters kung bakit hindi nababanggit sa mga press release o sa mga press conferences ng DFA at maging ng Pangulo kung ano ang balak niya sa tinatawag nilang immigration crisis umano o yung mga pagde-deport ng libo-libong Pilipino mula dito sa Amerika pauwi sa ating bansa. Hindi lamang ng mga Pilipino, ngunit maging ng mga ibang immigrants na walang walang kaukulan na dokumento para manatili dito sa Estados Unidos. Inaasahan na parating na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayon dito sa Blair House kung saan siya manunuluyan at magko-convene siya ng isang briefing kasama ang kanyang mga miyembro ng gabinete bago sila dumiretso sa Pentagon bukas ng umaga para sa isang meeting kasama si US Defense Secretary Pete Hegseth at gayon din si Secretary of State Marco Rubio. So yan po yung report ng ABS-CBN. Yung dating mga grupo po, Bayan USA, mga militant po na anti-Marcos, anti-USA. Pero nandyan sila sa Amerika, Bayan USA. Yan hindi natin maintindihan dito sa mga taong ito. Kontra kayo sa Amerika. Pero nandyan kayo sa Amerika. Gano kayo dyan sa Amerika para salubungin lang yung ating Pangulo at sabihin you are not welcome? Bakit? Kayo may-ari ng Amerika? Dumayo lang kayo dyan. Yung mismong leader ng Amerika, si Trump, inimbita nga yung ating Pangulo. Pagkatapos, kayo yung may lakas ng loob na magsalita, Marcos, you are not welcome here. Anong klase mga pag-iisip ninyo yan?
Wala kayong karapatan na magsalitang hindi welcome. Kasi unang-una, Amerika yan. Hindi man kayo taga dyan. Kaya wala kayong karapatan na magsalita ng ganyan. Ang may karapatan na magsalita ng ganyan si Trump. Pero sabi ni Trump, dito ka niya, bumisito ka niya dito sa amin. Welcome ka rito. In fact, mga kababayan, yung ating Pangulo, doon mismo, pinatuloy mga kababayan sa Presidential Guest House. Sa Blair House, mga kababayan. So welcome na welcome yung ating Pangulo. Kita ninyo ang poging-poging Pangulo natin, oh. Paano hindi welcome sa Amerika? So, sabi dyan, President Ferdinand Marcos Jr. arrived in Washington, D.C. on Monday morning, Manila time, to negotiate a possible reduction in U.S. tariff rates imposed on Philippine goods. Marcos will meet with U.S. President Donald Trump during his 3-day visit, marking the first time an ASEAN leader has met with Trump since his comeback in the White House. Sabi ng ating Pangulo sa kanyang departure speech, may top priority niya is to push for greater economic engagement, lalo na through trade in investment between the Philippines and America. I intend to convey to President Trump and his cabinet officials that the Philippines is ready to negotiate a bilateral trade deal that will ensure strong, mutually beneficial, and future-oriented collaborations that only the United States and the Philippines will be able to take advantage of. So aside from the economic issues, Marcos and Trump are also expected to discuss ways to enhance defense cooperation in maritime security, as well as efforts to maintain regional stability amid evolving geopolitical challenges. So unang kakausapin ng ating Pangulo, si U.S. Secretary of State Marco Rubio and si U.S. Defense Secretary Pete Hegseth ngayong araw na to. Welcome siya ng mga officials ng Amerika. Pagkatapos yung mga kapwa natin Pilipino na wala mang karapatan na magsalita ng "You're not welcome here." Yun pa yung may lakas ng loob na magsigaw-sigaw dyan sa Amerika. Na ano kayo? Maya-iya kayo sa kulay ninyo? Buwelo kayo rito na magsalita sa Pilipinas? Hanggang dyan ba naman sa Amerika? Yung mga kalukuhan ninyo, dala-dala pa ninyo dyan, tasyubing kayo na magsigaw-sigaw, hindi welcome yung ating Pangulo. Kayo nga, na mga anti-US, anti-Marcos, welcome dyan. Kasi kung hindi kayo dyan welcome, diniport na sana kayo rito. Welcome kayo din dyan. Kahit hindi kayo inimbita. Bigla na lang kasi yung sumugo dyan para magsigaw-sigaw. Ano nangyayari sa inyo? Anyway, demokrasya eh. Kaya inayaan sila mga kababayan na magsigaw-sigaw. Pero kailangang ipaliwanag natin dito na wala silang karapatan na magsabi ng ating Pangulo hindi welcome kasi hindi man sila taga dyan. At ang ating Pangulo welcome na welcome kasi inimbita mismo ng Presidente ng Amerika, ni Trump. So yung ating Pangulo patuloy na nagtatrabaho para sa kaayusan at progress ng ating bansa. Habang si Sara Duterte patuloy ng paninira sa ating Pangulo. Sinabi ni Sara Duterte, yung ating Pangulo daw, kunwari mabait. Kaya sabi niya, mga kababayan doon sa harap ng ICC, sa dahig, kunwari mabait. Sara Duterte accuses Marcos of faking kindness, colluding with ICC on Rodi arrest. Yung tatay niya mismo nagsabi na si PBBM, mabait na tao. Di ba niya pinaniniwalaan yung tatay niya mismo? Gusto ninyo marinig? O ito si Digong. Makipag-away kayo. Ayaw daw niya makipag-away. Let me state this again and again and again. Si Marcos, mapait na tao. Alam mo, makilala mo si Marcos, hindi makapatay ng langaw. Hindi makapatay ng langaw? Totoo yan. Ah. Hindi siguro kaya. Sinungaling ba yan? Yung mag-irit ang ulam. Ah. Kaya mo yung may ugo. May langaw, may lamok. Hindi makapatay ng langaw? Ah, may lamok? Sabi ni Digong mismo, tatay niya. Yung ideas ba na lumalabas? Asawa niya, pinsan niya,
Sila lang ito. Kaya napakasinungaling ni Sara Duterte. Pati yung kanyang tatay, hindi pinaniniwalaan. Mismong si Digong nagsabi, napakabait ni PBBM. Hindi makapatay ng lamok o langaw yan. Tapos sasabihin ni Sara, kunwari mabait. Kaya mali itong sinasabi ni Sara. The Vice President said Marcos has only been pretending to be a kind leader, all the while pulling the strings behind key government moves, including the arrest of former President Rodrigo Duterte and his turnover to the ICC. By acting low-key, Marcos wanted to be viewed differently from his father, the late dictator, Ferdinand Marcos. Sabi po ni Sara, nagkukunwari siya na mabait. Gusto niya ipakita sa lahat ng mga tao na mabait ako, pero dahil presidente ka, manggagaling pa rin sa iyo ang utos. Dahil lahat yan, alam ko na yan. Alam ko ang trabaho sa gobyerno. Lahat yan magtatanong, may approval ba ito ni Inday Sara? Hindi gagalaw yan kung walang approval yan ng ulo, she said during the Free Duterte rally over the weekend. So kung ganon, di tama. Kayo talaga yung responsible ng lahat ng mga maling paggastos ng confidential funds. Without your approval, hindi yun mangyayari po. Yung mga piatos, huli ka ngayon sa bibig, sa sarili mong bibig. So parang inadmit mo lang ng lahat ng nangyayari sa Office of the Vice President, including piatos, kayo yung may utos na dapat talaga ninyong panagutan. Yan ang linya ng reasoning ninyo, argumento. Hindi gagalaw kung walang approval yan ng ulo, kaya hindi siya weak leader para sa akin. Ang basa ko sa kanya, gusto niyang ipakita na mabait siya, na Marcos. Hindi siya tulad nung kanyang tatay. Hindi siya yung Marcos na diktador. Ang kanya ay low-key. Ang kanyang gustong i-project sa ating lahat. Inadmit na ninyo na hindi weak leader yung ating Pangulo. Buti naman. Sabi ng inyong mga aso na mga DDS vloggers, ang ating Pangulo, weak leader, kuting ang tawag ni Marlica. Kayo yung strong. Maisog, strong, si Digong yon. Pagkatapos kayo. Kaya nga matapang kayo, pinagbanta ninyo mismo yung ating Pangulo, si First Lady, saka si Martin Romualdez. O ngayon, anong inabot ninyo? So aminado kayo ng ating Pangulo, hindi weak. Kung hindi weak, di ang ibig sabihin strong. Yun ang opposite ng hindi weak. So sinasabi ninyo, low-key lang. Tama yon na low-key sana yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi lang nagsasalita. Kasi nga po, ang maraming salita, walang gawa. Ang hindi nagsasalita, yan ang maraming gawa. Binigay siya ng administrasyon ni Marcos. Ginamit ng Kuntsaba ang ICC at ang administrasyon ni BBM. Gamitan tayo dito. Kailangan nyo ng kaso. Kailangan namin palayasin yan dito. Kasi talong-talo na kami sa politika. Nagagamitan sila. Paano talong-talo sa politika yung Marcos? Na yung Marcos po, presidente. Kayo, vice president. Hindi man kayo tumakbong Pangulo kasi takot man kayong tumakbo despite na yung tatay ninyo, presidente noon. Kung sino nakaupong Pangulo, yan ang panalo. Kaya malabo yung statement po ninyo, Sara, na talong-talo na kayo. Paano naging talo? Ang susunod na i-deliver si Bato. Pero in-interview si Bersamin. Nilinaw ni Bersamin, wala pa man niyang nilalabas na warrant of arrest laban kay Bato. Pero anya, kung halimbawa may lumabas na, parehas anya yung gagawin namin tulad kay Digong. Klarado na po. Ang mga ganyan pong salita ay para kumalma lang siya, wag munang magtago. Binawi po niya, wala pa man niya. Tinanong lang niya ako ng QD News in interview kung anong gagawin. Pero wala pa man niyang warrant of arrest. Ang mga ganyan pong statement, mga pangitain po. She also blasted her father's unjust detention, claiming the ICC acted on a complaint based on gossip spread by the media critical of the former leader. Kung chismis lang yon, mas maganda patunayan ninyo. Walang basihan, unjust. So madaling sabi, kung ganon, walang basihan yung arrest at yung kaso ni Digong ng tatay po ninyo, mas maganda po yon para during the trial, madali ninyong mabaliktad sa pamamagitan ng inyong mga defense lawyers. O di, at least nagka-due process si Digong. Kung mapapatunayan na wala talagang ebidensya laban sa kanya, di makakalabas siya sa detention cell. O di maganda, tulad po ninyo, dapat talaga dumaan kayo sa trial, sa impeachment trial.
Para finally malinis po yung inyong pangalan kung talagang hindi ninyo nalunok yung 125 million pesos na confidential funds. Sabi ni Sarah, so meron tao dyan sa loob ng ICC detention na nakakulong na ang pinagbabasihan ay marites, chismis na galing sa mainstream media na kontra sa kanyang mga prinsipyo at paniwala. Meron tayong dating Pangulo na nakakulong dahil ginawa niya ang kanyang trabaho para sa bayan. Wala man pong mandato yung sino mang Pangulo na mag-EJK, mag-kill-kill-kill. Walang ganon, hindi nakamando yan. In fact, wala po tayong death penalty rito sa ating bansa. Kaya malabo po yung mga argumento ninyo, pero patunayan ninyong mali yung kaso kasi base lang sa marites. May the best kayong abogado, si Kaufman. Madali pong baliktarin yan ni Kaufman kung talagang totoo po yung mga argumento ninyo. Ito si Sarah, mga kababayan, pakinggan natin yung kanyang mga pinagsasabi. Maraming nagsasabi na actually si BBM. Pero sa akin lang, ma'am, at ito, opinion ko lang, dahil marami talaga ang nagsasabi na weak leader siya. Hindi siya weak leader, ma'am. Nagkukunwari lang siya mabait. Yes. Nagising na kayo ngayon. So hindi na weak leader. Ang ating Pangulo is strong leader na. Low-key. O tama, low-key ang ating Pangulo. Pero hindi weak leader. Strong leader siya. So naimas-masa na kayo ngayon. Noon ko pa, mga kababayan, sinasabi na ang ating Pangulo is strong leader siya. Tigri nga ng Norte. Ginawa ninyong kuting. Ayan tuloy ang nangyari sa inyo. Nasakmal yung agila. Huwag kasi assuming minamaliit ninyo yung ating Pangulo eh. Kunwari siya ng mabait. Gusto niya ipakita sa lahat ng mga tao na mabait ako. Pero dahil presidente ka, magagaling pa rin sa iyo ang utos. Dahil lahat yan, ma'am, alam mo na yan. Alam ko ang trabaho sa gobyerno. Lahat yan magtatanong. Alam niya daw ang trabaho sa gobyerno. Hindi ka man po nagtatrabaho. Sige nga lang ang rally mo. Ang nagtatrabaho, yung ating Pangulo. Sa Lisa Marcos, kahit hindi sumusweldo, nasa Riyadh siya, Kingdom of Saudi Arabia. Para sa serbisyo caravan. Nilaunch nila one-stop shop government services to overseas Filipino workers. Yan nagtatrabaho. Alam niya yung trabaho. Pero kayo hindi man kayo nagtatrabaho, sige lang ang rally ninyo. Walang pakinabang dyan ang mga mamamayang Filipino. Mismong tatay po ninyo, pinagsasabihan na kayo, pati yung mga supporters ninyo dyan na umuwi na. Pabayaan na siya dyan kasi matanda na siya. Ayaw man ninyo makinig. Gusto na nga niyan magpa-cremate. Di ba sinabi sa inyo na pag namatay siya dyan, huwag nang iuwi. I-cremate na lang. Ayaw man ninyo makinig. Mismo ng tatay ninyo. Tapos yung tatay ninyo, kukontra ninyo tungkol sa pagiging mabait. Sasabihin ninyo, nagkukunwari lang. Yung mismong tatay ninyo nagsabing, mabait si PBBM. Ha? Makipag-away kay Marcos. Let me state this again and again and again. Ulit-ulit, again and again and again. Marcos, mabait na tao. Alam mo, makilala mo si Marcos, hindi makapatay ng langaw. Ha? Totoo yan. Hindi siya Walang lusot ang mga argumento ninyo. Di ba? Tatay mismo ninyo ang nagsabing, mabait, hindi makapatay ng lamok yan, nilang langaw yan. Hindi gagalaw yan kung walang approval yan ng ulo. Kaya, hindi siya weak leader para sa akin. Ang basa ko sa kanya, gusto niyang ipakita na mabait siya ng Marcos. Hindi siya tulad noong kanyang tatay, hindi siya yung Marcos na diktador. Yan kasi in-underestimate ninyo, inaboso ninyo si PBBM. In-underestimate ninyo yung kabaitan. Kaya yan ang nakuha ninyo, patong-patong na kaso, trouble. Lahat yan kasalanan ninyo. Tapos isisisi ninyo sa gobyerno kay PBBM. Ang kanya ay low-key ang kanyang gustong i-project sa ating lahat. Kung nakikita nyo, lagi niyo sinasabi, wala naman akong problema kay Inday Sara. Pwede naman naming pag-usapan yan.
Wala man talagang problema sa iyo ang ating Pangulo. Kayo man lang ang may problema kay PBBM. Hindi niya kayo pinoproblema. Hindi nga binabanggit yung pangalan ninyo ng ating Pangulo. Sige lang ang trabaho. Kayo lang ang bukang bibig ninyo. Si PBBM, si Lisa Marcos, si Martin Romualdez. Pero si Lisa Marcos, si Martin Romualdez, yung ating Pangulo, hindi man po nababanggit ang pangalan ninyo. Kasi hindi man kayo pinoproblema ng ating Pangulo. Kayo man lang ang namumroblema. Pinoproblema ninyo ang ating Pangulo kasi inaakusan ninyo ng mga bagay na hindi man totoo. Yan na pagkakulong ng tatay ninyo nangyari kasi kinaso siya ng mga pribadong tao. Mga complainants na biktima ng EJK ng tatay ninyo, walang tiwala sa justice system dito, kaya kinaso siya sa ICC. Walang kinalaman yung ating Pangulo. Yung pagkakulong ng tatay mo, kataon lang panahon ng ating Pangulo. Kasi panahon ng ating Pangulo, nilabas yung warrant of arrest. Ang gusto ninyong mangyari, pagtakpan ng ating Pangulo yung tatay ninyo na walang tigil sa pagbabanta. Ako man ang presidente, bakit ko pagtatakpan yung dating Pangulo na walang tigil sa pagbabanta sa akin, pati na kayo? Naintindihan mo na? Kaya ang lahat ng ito, consequences ng mga mali ninyong aksyon, ng mga masama ninyong pag-ugali. Yan ang totoo dyan. Pero, noong nag-uusap pa kami, ano ba ang ano niya? Ano ba yung sinabi niya sa akin? Wala. Nagdamog siya sa akin. Ano ba ang mga projects? Sinabi ko sa kanya, may nangyari ba? Wala. Walang nangyari kasi wala ka mang ginagawa. Binigyan ka na napakalaking budget sa DepEd. Almost 1 trillion yung binigay sa iyo. Di ba yung promise mo noon, bigyan ka lang ng 100 billion pesos na budget sa DepEd. Lahat ng problema ng DepEd, sosolusyonan ninyo. Nagawa ba ninyo? Almost 1 trillion nga yung budget na binigay plus confidential funds. Sa Office of the Vice President tapos sa DepEd, combined 600 million pa. May nangyari ba? Di bang nabusog lang yung mga chichirya? Huwag kami, Sara Duterte. Nasubaybayan namin kung paano ka nagtrabaho. Wala eh. Tapos na itong administrasyon na ito. Midterm na sila. 3 taon na ang lumipas, pero wala pa rin tayong nakita. Walang nakita. Paano may makita ka, hindi ka man nakikinig? Ayaw mong manood ng Suna, dumalo. Lagi kang nasa ibang bansa. At alam namin, nakikita ninyo, tulad ng 20 pesos na bigas, nang sabi mo nga, pagkaing baboy. Kung iisa-isahin namin yung mga nagawa ng ating Pangulo in 3 years, nalampasan na yung 6 years ng tatay po ninyo sa war on drugs, bloodless. So siguro wala kang nakitang namamatay sa war on drugs. Pero bumaba yung krimen at dumami, bilyon-bilyon. Hindi nga mga lahati yung mga arrest, seizures ng mga illegal drugs ng tatay ninyo in 6 years time, sa 3 years ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Iyang-iya naman kami sa iyo, Sara Duterte. Napakaraming nagawa ng ating Pangulo. Pagkatapos sasabihin ninyo, walang nagawa. Kayo ang walang nagawa. Kung baga may nagawa kayo, lahat lang masasama, masamang gawain. Kulang na ang 3 taon para sila ay gumawa ng big ticket projects o malalaking development projects para sa ikauunlad ng bansa. Dahil gaano ba katagal gumawa ng project? 9 years. 6 years lang ang termino ng presidente. Kaya kinakailangan ang continuity. Dahil kailangan mo isunod, ituloy yung ginawa noong nauna. Yung mga infrastructure projects na nasimula ng iyong tatay, tinatapos ngayon ng ating Pangulo. Tapos may mga bago pa, tulad ng mga pabahay, mga tulay, mga kalsada, na mga bago. Ang hindi lang itinuloy po, yung mga projects tulad ng railway system na funded ng China, na hindi nga natuloy. Hindi man itinuloy kasi may problema sila. May kulatilya dito sa West Philippine Sea. Alangan man ituloy ng ating Pangulo. At saka yung war on drugs, alangan man ituloy yun ng ating Pangulo, yung bloody war on drugs. Na alam niyang mali, damay-damay, para pagkatapos ng term ng ating Pangulo, susunod yung ating Pangulong Bongbong sa tatay mong si Digong, dyan sa Dahig. Bali? Nagsolo kayo dyan. Hindi pwedeng damay-damay. Nakaraang presidente. At yun ang sinabi na sa atin lahat. Sabi niya, continuity at unity.
Pero dahil low-key, kunwaring mabait ako na tao, ganon ang kanyang pinapakita sa atin lahat. Yung speech niya, no, ni Sara Duterte, isa lang yung description ko noon. Nonsense. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.